Welcome to my channel. Kamusta na kayo mga kasister? Nandyan ba kayo sa mabuting kalagayan? Alam ko naman na marami tayong hinanaing ngayon sa mundo. Marami tayong mga problema. Hindi talaga natin maiwasan ngayon yan dahil puro ang nangyari ngayon, magulo at saka mahal na ang mga bilihin. Maraming mga kasakuna na dumating sa buhay natin. Pero, yan naman ay pagsubok dito sa mundo. Dahil, sa totoo lang, marumi na talaga ang mundo natin. Dahil sa mga tao na iba't ibang mga kasalanan na ginagawa. Kaya, hindi natin maiwasan na marami talagang mga pagsubok na dumating dito sa buhay natin. Kaya katulad nung mga bagyo, talagang darating sa buhay natin yan, earthquake or wala tayong mga pagkain, minsan sa isang araw, 2 beses na lang tayo kumain. Pero, yan talaga, mangyayari talaga sa atin yan. Dahil, marami ng tao nakalimot dito sa mundo, puro abala sa mga ginagawa. Paulit-ulit ko nang sinasabi to, kaya kailangan ko lang uulitin. Alam ko naman na kahit wala pa masyadong nanonood sa akin ngayon, pero wala akong sawang magsabi sa mga nangyayari dito sa mundo or sa mga tao na nakalimot na sa mundo. Kaya sana na tayong nandito pa sa mundo, buhay pa tayo, huwag tayong makalimot sa Panginoon. Diba po? Kasi darating talaga at darating sa buhay natin yung mga problema na hinanaing natin sa araw-araw. About sa ating mga anak, sa mga kung ano pa ang mga problema dito sa mundo. Katulad sa akin na isang ina, paulit-ulit akong magsasalita sa anak ko, paulit-ulit yung mga pangaral ko. Dahil ganoon talaga, kailangan natin yan sa ating pamilya. Kailangan na ay mag-guide sa ating mga anak at kailangan turuan ng tama. Kasi ayaw naman natin talaga silang lumaki na mangmang at saka walang alam sa buhay. So tayong mga magulang, lagi tayong nagpapakumbaba sa anak natin. Kahit iutos natin sa kanila, tayo na lang ang gagawa. Kasi ayaw natin ng magulo, di ba po? So, ang importante talaga, kahit pabalik-balik tayong nangaral sa ating mga anak, so kailangan talaga yan dahil yan kahit sa Bible, di ba po, lagi natin binabalik yan, babasahin, babalikan every year, iba-iba na naman ang binabasa natin about sa ating mabuting balita nating Panginoon. So, ganoon din. Kailangan, kasi yung ating Panginoon doon sa sa Bible po, nandun yung disiplina sa Panginoon. Kailangan, hindi lang isang beses mong basahin, so, araw-araw mo yan babasahin. So, parang sa ating mga anak, huwag tayong magsawang mangaral sa ating mga anak. Kahit pabalik-balik na tayong magsalita, magturo, ganun talaga. Kasi lahat tayong mga tao talagang matigas ang ulo, walang perfecto. Kasi kahit ang Diyos pabalik-balik sa atin nagsasabi ng anong mabuti, ganun din pabalik-balik din tayong nagkakasala. Kahit pabalik-balik natin binabasa yung Bible, ganon din, talagang nagkakasala tayo. So, ang maganda doon na importante araw-araw talaga tayong magbasa para meron tayong disiplina sa Panginoon. Di ba po? Muna sa inyo mga kasister kung anong background ko dito. Ito po ay mga putol na mga kahoy. Dito po merong ng mga mais. Ito po yung background ko dito. Ang ganda, di ba po? Gawa ng ating Panginoon. Ayan. Yan po.
Yan po yung paligid niya. Kaya wag tayong magsawa mangaral sa ating mga anak. Magtiis tayo, magtiyaga. Dahil ganoon talaga ang buhay. Kasi yung mga bata binigay sa atin ng Panginoon upang tayong turuan ng mabuti at tama at ilapit sa Panginoon. So, hindi natin sila laging pagalitan. Ako nagagalit ako sa anak ko. Noong araw, yung malayo pa ako sa Panginoon, lagi akong galit. Minsan nahahampas ko yung anak ko. Pero, pag nasa Panginoon ka na pala, meron ka ng disiplina na hindi kailangan na paluin mo yung mga anak mo para magbago. Hindi pwede. Kailangan na talagang mag-usap kayo, ituro mo anong tama at ilapit mo siya sa Panginoon. Importante yan sa buhay natin kasi kung wala ang Panginoon sa buhay natin, magulo talaga po ang buhay natin. Nasubukan ko na yan talaga. Sari-saring mga hindi magandang ginagawa. Talagang sakit din ako sa ulo noong bata pa ako. Pero isa rin akong anak na mabuti sa kapatid, sa pamilya, dahil hindi naman ako nagpabaya sa kanila. Mahal ko yung pamilya ko kasi yung mama ko maaga talagang kinuha ng Panginoon, kaya tumanda ako nga nag-iisa na parang magulang ng mga kapatid ko. Naging breadwinner ako. So, nung dumating ang panahon na sila ay nagkapamilya na, pwede na akong lumayo sa kanila at kailangan matuto kasi sila. Hindi yung puro na lang sa ate, ganito, hindi pwede. Kailangan na matuto rin sila sa buhay dahil may pamilya na sila. Kaya kailangan kong magpakalayo-layo sa mga kapatid ko dahil hindi naman forever na meron ako. So, kailangan matuto talaga sila sa buhay. Lalo na pag may pamilya na. Di ba po? So, yun ang tinuro talaga sa mga kapatid ko. Pero may pagmamahal ako. Kung hindi man nila ako nakita, pero yung panalangin ko palagi sa Panginoon, nandyan palagi sa kanila. So, nandyan lang ako. Hindi ako lumayo. Lumayo man ako sa kanila, pero ang isipan ko hindi malayo sa kanila. At lagi akong nakatutok sa Panginoon at lagi ko silang dinadasal. Sa awa naman ng Diyos, natuto sila sa buhay at talagang masarap talaga yung mga kapatid mo na masyado kang mahigpit na ikaw, ate, kailangan mahigpit ka, turuan mo sila. Kasi para hindi sila mapariwara. Kasi yun talaga ang ginawa ko talaga sa kanila. Bawal ang barkada, yung pag-iinom, yan nakita ko isang beses yan, nanigarilyo, sinampal ko. Sabi ko, wala nang magulang, tapos ganyan pang gagawin nyo. Nandito ako, tumayo bilang magulang sa inyo, makinig kayo sa akin, hindi yung sa inyo lang. Paano na, pag dating ng panahon, puno kayo sa bisyo, wala kayong ginagawang mabuti, di ba kawawa yung pamilya nyo. So, thanks God at natuto sila sa buhay at ako naman, masaya ako para sa kanila. Hindi ko man sila nakikita, pero nakikita ko lang sila sa video nila kung ano yung mga magandang nangyayari sa buhay nila. Kaya, napakasarap talaga mga kapatid na meron tayong Diyos. Kasi kung wala tayong Diyos sa buhay natin, napakahirap talaga. Lalo na pag meron kang mga anak. Kaya marami akong nakikita ngayon na pariwara talaga yung mga bata dahil kakulangan din sa mga magulang na wala nang pakialam sa anak. So, kulang ang kulang ang kaluluwa nila sa pangaral ng Panginoon. Dahil siya ang daan patungo sa kaligtasan. Amen. So, alam ko naman na wala pa masyadong nanonood sa akin ngayon kasi lalo na pag ito about sa ating Panginoon. Talaga, mas ang pinipili ng mga tao ngayon ang titingnan yung kalaswaan na mga ginagawa sa social media. So ako'y nalulungkot. Kaya nagpapasalamat ako sa YouTube dahil ang YouTube talaga very strict sila sa mga vlog. Hindi basta-basta mag-vlog ka lang about, lalo na pag hindi maganda, yung mga masiselan ang
hindi na magaganda yung pinapakita ng mga tao, talagang bawal yan sa YouTube. So, sa kabila naman, nalulungkot talaga ako. Kasi hindi na maganda ang ginagawa sa mga nagtatrabaho sa social media. Talagang marami ng hindi talaga tama. Lalo na maraming mga bata na nanonood. So, bata pa lang, di ba po? Pero marunong na sila ng mga salita ng hindi maganda. Kaya, guidance lang talaga yan sa ating mga magulang ng ating mga anak. Kailangan ang mapapanood nila yung tama. So, wag niyong papanoorin ng mga kalaswaan na pinapakita ngayon sa social media. So, hindi naman ako nagbabawal sa anak ko about sa computer or sa social media dahil sa cellphone. Kaya lang, minsan hindi na kasi tama yung mga pinapanood nila. Kasi yun, meron din nakakatalino dyan. Kaya kailangan tanungin niyo yung anak niyo kung anong pinapanood nila. Huwag yung mga email kasi marami ring nadidisgrasya dyan. So, lalo na ngayon, opening na sa school. So, kailangan ang mapapanood ng mga bata yung talagang magandang impluensya. Lalo na sa pag-aaral kasi importante yan. Maganda naman talaga ang social media kasi marami kang matutunan dyan. Lalo na sa Google. So, nandyan ang mga bata nag-aaral. So, kailangan din tingnan din natin baka mamaya ililipat nila sa ibang hindi na maganda ang pinapanood. Lalong-lalo na sa mga batang lalaki. So, hindi na maganda. Lalo na pag nagsusulo na lang sila sa kwarto, tapos nanonood sila. Kaya yung iba, ultimo mga kapatid na talagang inaabuso na or mga magulang nag-aabuso na sa anak dahil sa social media na pinapakita nila sa mga tao na hindi maganda. So, hindi talaga kailangan guidance. I-guidance natin yan sa ating mga anak ngayon. Lalo na sa mga tao na wala na maganda para magka-views lang. Yun ang ginagawa nila. So, yun lang mga magulang. Talagang yun lang ang masasabi ko na kailangan guidance talaga ninyo ang kailangan. Kasi napakahirap na lumaki ang ating mga anak na gumagawa ng masama paglaki. Tayo ay busy sa trabaho, yung mga anak natin, hindi na natin alam kung ano nang pinagagawa. Kaya yung iba, namamatay dahil sa kapabayaan ng mga magulang, dahil yung iba, nagsusugal, nagiinom, tapos yung anak nila naglalaro sa paligid, hindi na niya alam kung anong nangyari sa mga anak nila. Yung iba naman, hiwalay sa silang mag-asawa. So, turuan yung anak nila ng tama. Sa importante talaga pag isa ka ng pamilya, nakatuto ka na talaga kayong dalawang mag-asawa sa mga anak ninyo. Dahil ang anak pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para turuan at ilapit sa Kanya. So, yan lang mga kapatid. Sana natutunan niyo yung mga sinasabi ko kasi although hindi naman tayo perfecto, kahit ako nagkakasala ako, pero mas masarap talaga pag may Panginoon ka dahil nadidisiplina mo yung sarili mo. May takot tayo sa Panginoon. Kaya yun lang masasabi ko, huwag tayong matakot sa mga tao na pumatay sa katawan. Hindi, matakot tayo sa Diyos na pumapatay ng ating kaluluwa. Kaya dito na lang po mga kapatid. Sana po may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. At lagi lang tayo magdasal. At hingi ng patawad ng ating Panginoon. Sige po, hanggang dito na lang po. At saka panoorin niyo na lang po yung mga background or pinapakita ko sa inyo para meron naman kayo makita din kahit papano. Para hindi boring kasi hindi naman lahat tao na talagang nakikinig sa akin. Kundi yun lang, ano lang yung maganda ng panoorin nilang pinapanood. At saka pangarap ko talaga pagdating ng panahon, talagang nandyan ako para turuan kayo kung anong tama. Kung ano yung natutunan ko sa Bible, pagdidisiplina, talagang yun ang ituturo ko sa iyo pagdating ng panahon. At ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkakaroon na po ng sahod sa YouTube. At
makakarating na tayo na sa iba't ibang lugar, ipapashare ko talaga kayo. Sa ngayon po kasi, hanggang dito lang talaga tayo sa Mindanao. Hindi pa ako makakaalis-alis dahil wala pa man talaga tayong bisyo. Wala bisyo, sorry po. Wala pa tayong sahod. Minsan po pasensya na po na nabubulol ako. Kaya sana po na naintindihan niyo po ako. Kaya yun lang po. Sana po, yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe niyo na po ako. Dahil talagang gusto ko na talagang ma-monetize na po. Dahil gusto ko na po gusto ko na pong may papasyal ko kayo sa iba't ibang lugar. Kaya yun lang, minsan po nakakarating ako sa ibang lugar para yung may libreng sasakyan. Kasi talagang gumagastos talaga ako pag yung medyo may kunting kita, meron akong pamasahe, makakarating ako sa dapat kong puntahan para makapag-vlog lang po ako. Kasi dito talaga sa pagbablog, mamumuhunan ka talaga. Para lang talaga na makakarating ka at may ma-vlog ka lang. Kasi ito na yung trabaho ko eh. Diba? Kailangan gagampanan ko na. So, i-subscribe niyo na ako. Sana po yung mga i-share niyo naman yung video ko. Yung mga nandyan na sa channel ko. Lagi nang nanonood. Sana i-share niyo naman yung mga video ko para hindi lang ito ang mapapanood ninyo at makakarating din tayo sa iba't ibang lugar. Sa Maynila or nationwide, talagang ipapasyal ko kayo. Sa ngayon, pasensya na muna kayo. Baka sinabi nyo na ano ba yan, palagi na lang dyan sa ganyan. Pero, hintay-hintay lang kayo. Sana po na baka naman YouTube, maawa kayo sa akin at madali na ang pag-monetize ko para makatulong din ako sa kapwa ko. At meron akong talaga na pagdating ng panahon, ipapasok ko ang ating Panginoon at magagamit ako ni God dahil dito sa YouTube. Kasi gusto ko talaga na mangaral ng mabuting balita, lalo na marami ng tao ngayon na naliligaw ng landas. Amen. So, salamat po. Sana po huwag kayong magsawang manood sa vlog ko. At always din naman ako share. At lagi lang tayo mag-pray. Saan man kayo naroroon. Huwag tayo mag-isip lagi. Kung nawawalan man tayo ng pamilya, nandyan naman si God kasama natin. Hindi niya tayo bababayaan. At pagdating naman sa panahon, kasama natin si God at masaya na tayo. So, marami man tayong problema dito sa mundo. So, talagang haharapin natin yan dahil wala talagang perfecto dito sa mundo. Talagang marami tayong madadaanan na bako-bako. So, salamat sa lahat. Always pray. God bless po sa lahat. At sana nasa mabuting kayong kalagayan. Bye po. Bye.